for the interpellation. Can you please administer the oath of the witness? Asan yung listahan ko? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Yes, Your Honor. Thank you. Thank you, Comsec. Major Jimmy Fortaleza, tama, no? Meron ka bang opening statement? None, Your Honor. So, handa kang sagutin ang mga katanungan ng mga membro ng committee ito tungkol dyan sa iyong affidavit na pinirmahan. Yes, Your Honor. Yan bang affidavit na yan ay ikaw mismo ang pumirma? Yes, Your Honor. Ikaw mismo ang gumawa? Yes. Okay, sige. Salamat po. We have a list of interpellators. And the first in the list to interpellate Major Jimmy Fortaleza is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I'm now direct my questions to our resource person. Magandang hapon sa iyo, Jimmy. Good afternoon, Your Honor. Anong buong pangalan mo, Jimmy? I am former Police Major Jimmy Muchada Fortaleza, Your Honor. Saan ka nakakulong ngayon, Jimmy? I am presently detained doon sa Sablayan Penal Farm, Your Honor. Gano'ng katagal na nakakulong na? For 16 years na, Your Honor. Anong rason ba't, Mr. Chair, nakulong ka, Jimmy? I was convicted for a crime of arbitrary detention with murder, Your Honor. Arbitrary detention with murder. Yes, Your Honor. Anyway, Jimmy, Mr. Chair, meron kang sinumite rito na sinumpaang salaysay sa Quad Committee. Itatanong ko lang sa iyo, ito ba ay pawang katotohanan, itong sinumite mong sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, kung hindi mo marapatin sana, Jimmy, ay isa-isahin ko lang ito para malaman naman ng mga miyembro natin ano ang laman nitong sinumpaang salaysay mo. Unahin po natin, nung July 2016, dito sa paragraph 2, sinabi mo na matapos manalo si President Duterte, nung 2016 elections, binisita ka ni Colonel Ruyina Garma, Colonel Villalita, at Colonel Grijaldo. Ano po ba ang pakay nitong tatlong matataas na opisyal at bakit ka binisita noong July 2016? Actually, Your Honor, pumunta sila doon para bumisita sa akin. Itong tatlo, si Colonel Garma, Colonel Villela, at saka Colonel Grijaldo. At first, usap lang kami tungkol nagkamustahan. And maya-maya, kinausap ako ni Colonel Garma at may tinanong siya sa akin with regard sa mga Chinese drug lords na nakapiit doon sa Davao Penal Colony. At tanong niya kung saan ito nakakulong. So, sabi ko sa kanya, nandyan yan book sa foreigners quarter. Tapos sabi ko, bakit book? Sabi niya, meron lang kaming operation against sa mga Chinese drug lords na nandito, Your Honor. Nung sinabi niya, Jimmy, na ni Colonel Garma, doon na tayo mag-concentrate kay Colonel Garma, no? Kasi yung dalawa, mukhang wala namang Yes, Your Honor. tinanong sa'yo, wala namang hikang ang pinag-usapan ng Maselan. Nung sinabi sa yung may operation kami dito, ano ang pagkakaintindi mo nun? Sa pagkakaintindi ko, Your Honor, that would be possible intel gathering or investigation with regards sa anti-illegal drugs operation, Your Honor. Ngayon, may binanggit ka rin dito sa paragraph 3 na sinabi mo dati pa ay malapit na si Colonel Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Ba't mo naman nasabing si Colonel Garma ay malapit kay Duterte?
Since we graduated from the academy, Your Honor, doon na siya na-assign sa Davao. At saka alam naman natin na si President Duterte ay dating mayor doon. At since 1997 up to 2016 ay doon pa rin siya. So I assume na ganun siya kalapit kay President Duterte, Your Honor. Okay, after nung first meeting ninyo ni Colonel Garma, kung saan sinabi niya sa iyo na meron silang operation sa Davao Penal Colony, nung linggo ng Agosto 2016, tinawagan ka ulit ni Garma dahil gusto niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, that's true. Totoo po. So, saan mo nakitang nag-ausap si Colonel Padilla at saka si Colonel Garma? Sa office po ni Colonel Padilla, Your Honor. So, sinamahan mo si Colonel Garma, ganun ba? No, Paano mo nakitang magkasama si Colonel Garma at si Colonel Padilla? no, Your Honor, through cellphone po. Through cellphone. Yes, Your Honor. So, tinawagan ka ni Colonel Garma na gusto niyang kausapin si Colonel Padilla. Yes, Your Honor. So, binigay mo yung cellphone kay Colonel Padilla na galing ang tawag kay Colonel Garma. Ganun Yes, po ba? Your Honor. Sa pagkakaalam mo, ano kaya ang pinag-usapan nila? Nadinig mo ba? Anong pinag-usapan ni Superintendent Jerry Padilla at saka ni Colonel Garma? Hindi ko na po narinig yung pinag-usapan nila, Your Honor. Sa iyong salaysay, Jimmy, sinabi mo naman ng Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Colonel Garma sa iyo. Ito ay pangatlang tawag na. Kasi unang tawag sa iyo ay July 2016, kung saan tinanong niya nasaan yung mga foreign o yung mga Chinese nationals na inakasuhan ng droga. Tapos nung unang linggo ng Agosto, tumawag na naman sa iyo kasi gusto niya makausap si Superintendent Jerry Padilla at nung Agosto 8 ay tinawagan ko uli. Sa pangatlong tawag ni Colonel Garma, ano ang sinabi sa iyo? Nung tumawag si Colonel Garma, Your Honor, ang sabi niya, Bok, okay na. Nag-usap na kami. Ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Okay. After noon, tumawag na naman po uli, Jimmy, si Colonel Garma ng Agosto 11, 2016. Ano naman ang sinabi niya sa pang-apat na tawag niya? Sa pang-apat na tawag niya, Your Honor, nag-request siya sa akin na baka pwedeng dalhan ng pagkain yung mga tao niya dahil naipasok sa loob ng Bartolina. Tinanong ko siya, bakit, Bok, ano nangyari? Sabi niya, yung mga tao doon niya nahulihan ng illegal na droga doon sa maximum compound. At nagkataon naman na may ika doon sa katabi ko, Your Honor. Tinanong ko, sabi ko, sino ba yung mga nahuli dyan sa loob na bago? Sabi nung ika, sabi niya, sir, si Magdadaro. Yun lang, sir, na mention niya yung Magdadaro na pangalan. Hindi ba niya minention yung Leopoldo Tan? Hindi pa, sir, hindi. Magdadaro lang. Itong si Magdadaro, ay kilala mo ba nung nasa loob ka ng bilanggo? Hindi, sir. So No, sir. anong order ni Colonel Garma sa iyo? Padalhan lang, sir, ng pagkain. So pinadalhan mo sila ng pagkain mula Agosto 11. Hindi po ba? Yes, sir. Sabi mo rin dito sa iyong salaysay, nung hapon ng Agosto 13, hindi po ba ang sabi mo kanina na inorderan ka ni Colonel Garma na padalhan ng mga pagkain, sigarilyo, mainom, yung dalawa, si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro, doon sa Bartolina, hindi po ba? Yes, Your Honor. Itong sa salaysay mo, nung Agosto 13, may nabalitaan ka na nagkaroon na naman ng inspeksyon doon sa Chinese o sa foreign wards, sa mga selda na kung nandoon ang mga Chinese national,
sinabi mo na nagkaroon na naman ng inspeksyon kung saan nahulihan yung tatlong Chinese national ng droga. Hindi po ba? Hindi po, Your Honor, yung droga nahuli doon sa Chinese national. Sa pagkaalam ko po, cellphone po yung mga nahuli sa kanila. Ano ang nahuli sa kanila? Mga cellphone po ang mga nahuli sa kanila. Okay. Nung nahulihan sila ng cellphone, saan na po sila dinala? Dinala po sila, Your Honor, sa Bartolina. Dinala doon sa Bartolina kung nasaan si Magda Raro at saka si Leopoldo Tan. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Nung gabing yun, nung Agosto 13, kung kailan dinala yung tatlong Chinese national doon sa Selda 6, kung saan nandoon na si Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, ano po yung nadinig mo nung gabing yun? Mga bandang alas 8 ng gabi po yon, Your Honor. Nakarinig kami ng commotion at saka sigawan sa loob ng Bartolina. At what we did was, try namin na tiningnan doon sa taas, umakyat kami, kung ano nangyayari, to check. Ang problema, may nakatakip na kumot doon sa mga selda. So, ang ibang mga ika, sumisigaw na ng tama na yan, tama na yan. Kasi madilim po doon, Your Honor, hindi masyadong maliwanag. Pero yung ibang ika naman, tumakbo doon sa gate, para i-inform yung duty na may gulo doon sa loob ng Bartolina. So, hindi mo pa alam kung bakit nagkakagulo nun. Hindi pa po, Your Honor. Pagkatapos ng gulo, ano na ang nabalitaan mo? Ayun ang nabalitaan namin, Your Honor, na yung tatlo, pinagsasaksak. Tatlong Chinese nationals, pinagsasaksak doon sa loob ng Bartolina. Tapos hindi po ba ay tinawag nila nung mga gwardya na si Noni Foro, si Gerardo Padilla, hindi po ba? Para puntahan yung nangyari na insidente. Ang una pong tumakbo, Your Honor, si Sir Foro. Kasi sila ang duty during that time. After few minutes pa po na nakarating si Sir Padilla. So nakita mo na dumating si Superintendent Padilla doon sa Selda 6. Yes, Your Honor. Tapos nakita mo rin na pinusasan na kagad si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro, hindi po Yes, ba? Your Honor. Mr. Chair, kaya po tinatanong ko si Jimmy Fortaleza dito sa salaysay niya. Because itong salaysay ni Jimmy Fortaleza corroborates sa sinumpaang salaysay din ni Leopoldo Tan na kung saan sila inutusan ng mga matataas na officials sa CIDG para patayin yung tatlong nasyonal. Tugmang-tugma po dito sa salaysay ni Leopoldo Tan, paragraph 16, kung saan dito nakalagay sa salaysay ni Leopoldo Tan, nung pinalabas sila ng gate para kausapin si Art Narsoles, nandoon din si Colonel Garma at sinabihan yung isang empleyado ng Dapicol na gusto niyang kausapin si Major Fortaleza. Itugma-tugma po doon sa sinabi ni Fortaleza na siya ay kinausap ng July 2016. So it is very clear, Mr. Chair, na itong si Colonel Ruyen Garma ay heavily involved dito sa pagkapatay ng mga Chinese national. Mr. Chairman, The can I interject? affidavit- Mr. Chairman, can you read paragraph number 16 on the record? Dito po, salaysay po ni Leopoldo Tan. Nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, meaning si Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma, kung saan sinasabi niya sa buo ng salaysay ni Jimmy Fortaleza na totoo ang classmate niya.
Ito rin po ang sinasabi ni Leopoldo Tan. Mr. Chair at saka sa ating mga miyembro, Leopoldo Tan and Jimmy Fortaleza hindi po magkakilala. Pero tignan ho ninyo dito sa salaysay sila, tugma po, pareho po, pati petsa, pati yung date na sinasabi nilang pumunta doon si Colonel Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riena Garma na sa pagkakalam ko ay taga CIDG. So Mr. Chair, nandito mo po din po unahin ko na muna, mamaya na Jimmy, no? Yes, Na-establish ko na lahat ng sinabi mo ay totoo, batay sa mga sinalaysay din ni Leopoldo Tan, kung saan pinagtatagpi-tagpi na natin ang affidavit ninyo, ang affidavit ni Leopoldo Tan, pareho ang mga pangalan ng mga tao, pareho ang mga petsa. So I'm very sure that these two resource persons are telling the truth. Ngayon, doon sa salaysay naman ni Leopoldo Tan, Mr. Chair, nabanggit ang pangalan ni Superintendent Jerry Padilla. Superintendent Padilla, nasa active service pa po ba kayo? Yes po, Your Honor. Saan po kayo naka-assign ngayon? Na-assign po ako ngayon sa New Bilibid Prison as the Directorate for Reformation. Pwede po pakilapit lang yung microphone na... Thank you. Anong taon po kayo na-assign sa Dapicol? Since 1983, when I entered the prison service, Your Honor, Hindi, nung naging warden ka na, anong taon ka naging warden sa Dapicol? from 2015 yata yun, Your Honor, until I was transferred to NBP in 2018. So, okay. You were assigned in Dapicol from 2015 to 2018. Yung pangyayari po ay nangyari, yung pagpatay ng mga Chinese national ay nangyari po ng 2016. So that means, based on your statement, at the time of the incident, ikaw po ang warden ng Dapicol, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, dito sa sinumpaang salaysay ni Tata Tan, sometime in July 2016, pumunta po doon si Art Narsoles together with Colonel Riena Garma at inutusan mo po yung mga empleyado mo na palabisin si Andy Magdararo at saka si Leopoldo Tan para makausap nila. Wala po akong natatandaang nag-utos po ng ganun. Dahil sa totoo lang po, hindi ko kilala yung sinasabi niyang si Lieutenant Colonel Garma. At saka yung SPO4. Hindi po kami nagkita ni minsan sa Dapicol. Remember, Superintendent Padilla, that you are under oath. Yes, Your Honor. I stand If we to that. find out that you are lying, Superintendent Padilla, we can cite you for contempt and detain you here at the premises. So ang hiling ko po sana, Mr. Chair, magsalita lang po kayo ng totoo. Opo. Ito pong salaysay ng dalawang tao na nandito ngayon, yung isa nandun pa sa detention center, yung isa nandito sa Jimmy Fortaleza, ito po ay sinumpaan. This is under oath. And tunuturo po kayo. Pareho po ang salaysay nila na si Colonel Garma. You now tell me na hindi mo kilala si Colonel Garma. But it proves here na you had contact with Garma. In fact, bago pumunta si Colonel Garma sa bilangguan sa Dapicol, kayo ay nag-usap muna sa cellphone. Then pagkatapos nung nag-usap kayo sa cellphone, pagpunta po ni
Colonel Garma doon kung saan pinalabas nyo yung 2 bilanggo para mautusan ni Art Narsoles na patayin yung 3 Chinese national. Nagkausap na naman po kayo ni Colonel Garma. Wala pong nangyaring pag-uusap, Your Honor. Hindi lang Evan- yun. Mr. Evan, can I interject lang po? Isang tanong na po. Are you a graduate of Philippine National Police Academy? No, Your Honor. Your lateral entry or PMA? Sa Bucor po, hindi po ako... So you're not From the aside? rank po ako. From the ranks? Yes. You're from the ranks. Okay. Thank you, Chairman. Not only that, Mr. Chair, pagkatapos mong mapatay yung Chinese national, base po sa salaysay ni Jimmy Fortaleza, tinawag ni isang gwardiya na nangangalang Noni Foro si Superintendent Jerry Padilla. Hindi po ba? Pumunta po kayo doon Yes, Your after Honor. ng insidente. Okay. Sasabihin ko lang sa'yo, Superintendent Jerry Padilla, nandun din po sa salaysay ni Leopoldo Tan na kung saan tumutugba doon sa sinabi ni Jimmy Fortaleza na pagkatapos pinatay yung mga Chinese national, pumunta kayo doon. Yes, Your Honor. Inaamin ho nyo yun. Ngayon, pagdating ho ninyo doon, ano hong sinabi ninyo doon kay Leopoldo Tan at saka kay Magdadaro? In fact, I'm not the one na unang rumispondi po roon kung hindi yung Commander of the Guards namin na si Inspector Noni Poro. A few minutes na lang po ako nung dumating doon. Nung pagdating po ninyo doon, ano hong nakita ninyo sa selda 6? Yung nangyaring patayan po, nagkagulong araw. Pero pagdating ko po, nakapusas na po yung tao. Dahil ang naunang rumispondi po doon si Inspector Poro. Mukhang maliho yata yung salaysay ninyo o yung statement ho ninyo. Meron- Una ho kayong dumating doon, pagdating ho ninyo doon, tinanong nyo yung dalawa, ano ang ginamit ninyo pagpatay doon sa Chinese national. Hindi po ako ang unang dumating. Pagkatapos po, nung sinabi ninyong ano ang ginamit yung pagpatay, ang ginamit na pagpatay po, balisong at saka korta. Sinabihan ninyo yung dalawang bilanggo na si Andy at saka si Tata, itapon ninyo sa labas yung mga ginamit po ninyo. Ngayon, Mr. Chair, hindi ho pwedeng magsinungaling si Superintendent Padilla dahil based on the statement of Jimmy Fortaleza, pumunta siya doon. So meaning, hindi nagsisinungaling si Leopoldo Tan sa salaysay niya na kung saan sinabi rin niya na pumunta nga doon sa selda si Jerry Padilla. Superintendent Padilla, sa lahat po ng salaysay ni Leopoldo Tan, sa nakikita po ko po, Mr. Chair, kayo ay heavily involved doon sa paggawa ng plano. Una po, kimontak si Colonel Garma sa inyo, prinesent sa inyo ang plano na kung saan ipapasok sa Bartolina yung 2 bilanggo para patayin yung 3 Chinese national. Kayo din po ang nag-set up ng fake na naglagay doon ng shabu para malagay sa Bartolina yung 2 bilanggo. And after that, in-inspection din ninyo yung 3 Chinese national at nilagay din nyo doon sa selda 6. Yung pong pangyayaring yan, hindi po magagawa yan ng mga provincial guards or whatever the guards of Dapicol kung wala pong basbas ninyo. Alam nyo, Superintendent Padilla, kayo ay baon na baon dito sa mga ikangang insidenteng nangyari. Imposible po na yung 2 bilanggo ay maililipat doon sa selda 6. Imposible rin po
na yung tatlong Chinese national ay malilipat doon sa Celda 6. Ang laki ng coincidence naman, Superintendent Padilla. Alam ho natin na magkahiwalay po ang mga Pilipino na bilanggo doon sa mga Chinese na bilanggo. Pero on this occasion, with your approval, pinagsama mo yung tatlo, ay yung lima, para nga matupad na yung plano ninyong patayin yung tatlong Chinese drug lords. Ito pa isa, Superintendent Padilla. According sa salaysay ni Mr. Tan, after na nangyari yung pagpatay sa Chinese national, tumawag daw sa iyo yung former president natin at kinongratulate ka. Job well done. Ano ho ba masasabi ninyo? Pinapasinungalingan ko po ang lahat. Wala pong nangyaring tawag sa akin mula sa presidente nung panahong yon. At saka po yung mga, meron pa akong sinumpaang salaysay kung saan nakabase po ito sa investigation report ng parallel investigation na ginawa ng PNP Duhali City and Province. Nandito po sa ang mga unang sinumpaang salaysay nung dalawa bago po naipasa sa korte yung para masampahan sila ng kakulang demanda. Mr. Chair, ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung sinabi ni Jimmy Fortaleza, hindi totoo yung sinabi ni Leopoldo Tan. Ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung affidavit. Ito na lang po, magbase na po tayo sa nangyari. Bakit napagsama mo yung dalawang bilanggo at saka yung Chinese national na under your regulations, hindi po pwede magsama yung Chinese nationals doon sa mga Pilipino na bilanggo? Paano nagkataon, Mr. Chair, na sabay silang pumasok doon sa Celda 6? Pwede po ba pumasok ang bilanggo sa Bartolina without the approval of the warden? Pwede po ba pumasok ang tatlong Chinese national without the approval of the warden? Ito po ang tatanungin ko sa iyo. Kayo pong warden, alam po ninyo ang lahat ng nangyayari sa bilangguan. Imposible na napasok yung 5 tao sa Celda 6 na magkasama without the prior approval of the warden. Hindi po tayo kindergarten dito, hindi po tayo bata. Alam ho natin yung regulasyon. I was a governor before. Ako ay nagdumala rin ng mga provincial jails and I know the regulations. Wala pong nangyayari ng mga movement ng bilanggo kung wala pong approval ng warden. Yun lang po ang sinasabi ko. So, even if we assume that all these statements of the resource persons are false, pero the fact will belie the truth that you approved the movement of these prisoners na makasama-sama sila para matupad na yung order sa iyo ni Colonel Garma na patayin yung Chinese national. Hindi po ba? If I may, Mr. Chair, wala pong pag-uusap na nangyari between me and Colonel Garma. Yun po ang totoo. At yung paglalagay po ng mga PDL, prison rules violators, hindi po under sa direct order ko. Sa Bucor po, mayroon pong level of responsibility na kung sino yung arresting officer, ito turn over po yan sa ship commander. Then the ship commander will issue confinement order to the prison disciplinary dormitory. Ganun po ang proseso. Mr. Chairman. Ang superintendent po, wala pong direct na order na binibigay Okay. po sa Sige, thank you, Superintendent Padilla. Yes,